Marahay na aga o tupanggi sa Indogabos. Kumusta po kayong lahat? Isang cake ang gagawin natin ngayong araw. At itong cake na ito ay hindi lang simpleng cake, kundi ito ay ang pinakamalaking cake na aking nagawa simula nung ako ay mag-start nitong aking business. 5-tier wedding cake at ang pinaka-base nito ay real cake choco moist with chocolate ganache at yung apat naman ito sa taas ay hindi na real. Ang ginagawa ko na dyan ay nag-aayos ako nung mga itatoppers ko sa cake. Ang design kasi ng cake ay ganito. Merong mga kahoy-kahoy at bulaklak na orchids. So yan na yung aking ginagawa. Nililinisan ko muna yung mga stem. At pagkatapos noon ay ginawa ko na rin itong ilaw-ilaw na ilalagay sa may figurine. Yung yung couple na figurine. Mamaya makikita nyo po yun. Tapos after nyan, na magpa-cute muna tayo ng kaunti, feeling beautiful ang person. Ginawa ko na itong pang-apat na tier. Yan. Ayan yung figurine na sinasabi ko. Yan. Tapos dyan sa may taas niya, nakadikit yung light na mga maliliit, apat, dyan sa kantuhan na yan. Para pag pinailaw siya, nakikita yan na yan na dalawang yan. So yan pong yan na figure na yan ay si client ang nag-provide. Gayon din itong color yellow. Itong box na ito, dalawa yan. Si client din ang nag-provide at ibinigay na lang sa akin pati yung bulaklak at yung iba pang mga kailangan na pang toppers. So yan na bulaklak na yan, originally ang gusto ni client ay white, pero ang dumating sa kanya ay color yellow at nabigla din nga siya ng price. Pati din ako, nabigla din ako ng amount nung flowers, nung orchids. Pero wala na tayong magagawa, yun na yun. Tsaka buti nga at align naman siya doon sa touch of gold. 4 na beses kong kinutan ng chocolate itong malaking cake na ito. After ma-dry, then coat naman ulit, then pa-dry, then coat naman. Hindi siya talaga kasya doon sa ref kasi napakalaki nito, 18 inches itong cake na ito. So ayan, in-skip ko na yung video dahil hindi ko na ma-videohan lahat ng kaganapan sa aking paggawa. At kapag may time na lang ay nag-video na lang ako. So yan na yung mga natapos ko. At yung ibang nasa taas ay mga styro na lamang. Yung pinaka-base lang talaga yung edible. Tapos yan, nabiyahe na kami papuntang Kamalig sa Socorros the venue sa may Sumlang Lake po yan. Ewan ko kung ako lang ba ang nagpaparagpadag ang puso kapag naandyan na yung rough road, pero I think lahat ng bakers ay ganyan. Kapag magdi-deliver ka na ng cake tapos may ka mga rough road, ayun yung feeling na ganyan na kung pwede lang please wag mo na yung daanan, kung pwede lang lumipad ka na lang auto para wag mo nang madaanan yung rough road. Ganun yung feeling ng nafe-feel ko. Ganun din pala si kuya kapag nag-drive, kasi talagang ingat na ingat din si kuya. Kaso syempre hindi naman maiwasan yung mga rough road. At yung pinaka rough road talaga ay ito yung papasok sa venue. Rough road talaga yan, as in. So, padahan-dahan na lang dyan si kuya ng pagpatakbo, talagang ingat na ingat. Kaya thank you kuya sa pagda-drive ng safe at nakarating tayo ng safe, pati yung cake ng safe. Pagdating nga namin dito sa venue ay agad akong pumasok sa mismong loob ng venue. Diba? Ulit tayo. Tapos tinignan ko talaga. Ewan ko ba kung ako lang, pero kada ako pupunta sa mga wedding, maging wedding singer man ako or supplier ng cake, ay talagang wow ako sa design. Iba't ibang design talaga. Ang ganda-ganda. Wala, share ko lang. Bale, after po namin dumating sa venue ay 1 oras kami mahigit naghintay dahil hindi makapag-decide kung sa labas or sa loob. Though, sabi ng client, sa labas ilalagay yung cake. Kaso yun nga, naulan, nainit. Pero dyan sa video na yan ay napakaganda ng panahon. Pero maya-maya, uulan na naman, tsaka iinit, tas uulan. Siguro nagkailang ulan ata bago talaga yung napakaganda ng panahon. Pero yung napakaganda panahon ay siguro mga 5 to 6 p.m. na yun. So, nag-start kami dyan, mag-3 na. Dumating kami ng
1 p.m. nakapag-ayos kami dyan, magti-3. So, 1 hour and a half, 1 hour, ganun-ganun. So, yun na nga, tinulungan na ako dyan ng aking ever-supportive parents. Yan. So, ayan si Papa, tinutulungan niya ako magbuhat ng cake kasi napakabigat. Sabi nga, nung ibang mga bumuhat niyan, tumulong kay Papa, ay nasa siguro 80 kilos. Ang bigat talaga ng cake kasi ang laki-laki din niya. So, yun na nga, nag-aayos na tayo sabay sa napakagandang view ng Mayon Volcano. Naman. Ang gamit ko dyan na cake board ay 3/4 na marine, tapos tas styrong 1 inch. Kaya ganyan siya kakapal. Para hindi siya, pag inaalsa siya, ay hindi mag-bend yung cake sa bigat. At ito na nga, inilalagay ko na yung pangalawang tier. Dahan-dahan ko itong inilalagay at nagpatulong pa nga ako kay Mami kung tama na ba, kung pantay na ba yung pagkalagay ko. Dahil kapag inilagay ko na ito, ay hindi ko na ito pwedeng alisin ulit dahil kitang-kita na yung mga tinusukan ng cake. Grabe nga yung ko dyan, yung kaba, dahil yung unang size ng cake ay 15. Tapos, syempre ko siya, nilaki-lakihan ko dahil konti lang talaga yung yung allowance nung second tier sa first tier, yung cake mismo. Naisip ko, pag nilagay ko yun, ay baka mag-crack yung sa gilid, yung 15 inches na Kaya sabi ko, mas mabuti nang palaki-lakihin ko na para panatag naman ang aking puso't damdamin at isipan. Buti nga at hindi siya nag-crack sa gilid paglagay ko nung pangalawang tier. At maya-maya lamang, ayan na, medyo nahangin-hangin na at ito na. Uy, nabi, mura na lang. Bigla na naman na umulan. As in, enough ko na yung phone kasi lumalakas na talaga yung ulan. Pero dun sa may part na Mayon view, ang init-init. Pero dito sa may likod part, ay ang dilim-dilim talaga. Kaya dali-dali yung mga nag-aayos ng grazing table, na-fix na nila lahat, yung foods nasa labas na, ay dali-dali din nilang pinasok ulit yung mga pagkain, sabay din yung isa pang table na kasabay ko din. Ay kami, ay akabigat-bigat ng cake, hindi agad-agad madala-dala doon sa loob ng venue kasi medyo may may distance din. Pag dinala namin doon, baka may tendency din talaga na masira yung cake kasi magdadali-dali ay kung may hagyanan pa pataas tapos pupunta pa sa loob ng venue, talagang may tendency masira. Kaya yun, tinakluban na namin, tapos pinayungan, yung hindi talaga siya maulanan. Tapos after nun, eto na, kaganda-ganda na naman ng panahon. Diba o, nakikita nyo yan, ang ganda-ganda na naman, parang walang nangyaring ulan. Isa sa pinasasalamat ko dahil hindi soft icing yung cake, kundi fondant. Kasi kung soft icing yun, my goodness, baka mangyak-ngyak na ako. Dahil sure ako 100% panatag na masisira talaga yung cake. So ayun na nga, nakikita nyo na tawag doon, na parus-parus na naman, na wind na naman, pero carry pa naman. So, naayos ko na hanggang sa pinaka pang 5 floor. Bale, nag-finishing touch na ako dyan ng mga flowers at yung mga stem na kaninang ginawa ko kanina sa video. At ayan si Papa, vlogger na yan si Pa. At si Mami naman ay siya yung taga-abot ng mga kailangan ko dito sa cake. Kaya full force talaga. So ayan, ang ganda-ganda na ng cake na pag nakikita ko na, ewan ko ba kung kayo ganun din mga bakers, pag natatapos na yung yung talagang cake mo, yung talagang ginawa mo, yung lahat ng pagod na nararamdaman mo, parang nawawala na siya. Parang ganun. Yun yung nafe-feel ko. Wala, share ko lang. Tignan nyo naman na ang Mayon ay napakaganda. Sobra, nakaka-in love. Speaking of in love, ayun, magfe-February na pala. Meron akong ginawang Valentine's promo cake, isang bento at isang
heart shape na nasa tin can. Ayan, ipopost ko po yan sa aking page at yung mga gusto mag-order, bagay na bagay po ito hindi lang sa magjowa kundi bibigay sa mama, papa, friends, kung sino man ang mahal mo sa buhay. O diba, kahit kaaway mo, sabi nga diba, love your enemy. Kaya bilhan mo na, diba? Malay mo magkabati kayo, tapos naging kayo pa. Sana all. Minsan dyan talaga yan nag-start yung kunwari magkaaway kayo tapos magbabati kayo tapos mag-chat-chat na kayo tapos ligawan kita tapos naging kayo na, o diba? Desisyon. Ang taba ng isip ko. Pero malay mo, diba? At sa every newbie clients na mag-order sa Sweet Heavens ng any themed cake, meron kayong free na cupcakes. So ayan, balik tayo dito sa video. Nakita niyo na sa loob na kami dahil biglang umulan na naman sa labas. At after naman na umulan, ay napagdesisyon na ilabas na yung cake kasi gumanda na din yung panahon. Yung kaba na nararamdaman ko nung binuhat yung cake ay parang rough road din. Pero after ng ilang oras ay naging successful at ayun na nga, nandiyan na sa labas yung cake at napakaganda ng panahon. Congratulations and thank you po sa newlywed Mr. and Mrs. Alvarado. At maraming salamat din po sa mga nanood. See you on my next vlog. Bye!